Isang mapagpalang gabi po sa ating muli lahat mga kapatid. Happy Sabat po sa inyong lahat. At kumusta po kayong lahat at welcome na naman sa ating pong programa sa The Last Trumpet. At nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin sa gabing ito. Happy Sabat muli at kumusta po kapatid na Bernard sa inyo pong kinaroroonan ngayon? Yun po. Magandang gabi po, brother. At magandang gabi din po sa lahat po ng nanonood at nakikinig po. At happy Sabat po sa atin pong lahat sa mga kapatiran ng SDA Local Conference. At ito po ay narito sa tayo sa pagtatapos na isang sanlinggo na maayos po ang physical at iba pang aspeto po ng buhay po natin. Kaya pagpasalamat po natin ang isang sanlinggo na ito ay puno ng biyaya po mula sa Panginoon. Kaya ngayong gabi ay binabati ko po kayo ng Happy Sabbath po. Okay po, salamat brother at wala naman tayong ibang maibibigay ganti sa kabutihan ng Diyos sa atin brother Bernard kundi ang pasalamatan laang siya sapagkat ito po ang ating pong obligasyon sa ating Panginoon na lagi nating pasalamatan ang ating pong buhay na Diyos bilang ganti sa kabutihan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Especially na sa magandang kalusugan, di po ba Brother Bernard, no? Oho. Sa magandang kalusugan na patuloy na ipinagkaloob sa atin at higit sa lahat, patuloy na ibinigay ang ating pong mga pangangailangan araw-araw. So, ayon nga po sa aklat ng awit, 92 verse 1, na isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating pong buhay na Diyos. Kaya sa gabing ito, welcome po tayong lahat mga kaibigan at mga kapatid sa lahat ng ating pong mga minamahal na mga kaibigan na patuloy po na sumusubaybay sa ating pong programa. Happy Sabat po sa inyong lahat. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, komento, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section at pwedeng magtanong. Pwede rin pong tumawag sa ating pong mga cellphone number na ating pong nakikita sa ating screen. At binabati po natin, Brother Bernard, ang ating pong my dear friend Mhm. dyan sa Guam, sa Chris family. So, ang sabi nga niya, Brother Bernard, maganda daw ma-translate no, ang ating mensahe. Pero although may naintindihan naman siya sa ibang mga tinatalakay natin. So sa family, to Chris family, thank you for always support in our program. So God bless sa inyo pong lahat. At ganoon din sa ating pong mga kapatid diyan sa may parting Hawaii, sa Brokoy family. And sa ating pong mga kapatid ngayon na sumusubaybay, Brother Bernard. Diyan po kay Elder E.D. Bitco is watching. Happy Sabat po kapatid. Watching from Quezon City. And also sa ating kapatid na si Alexis Gono Munda is watching. Happy Sabat po sa lahat. Watching from SDLC Taytay Rizal. Diyan po kay Sister Alma Umbang Libron is watching. So sa lahat, happy Sabat po sa inyong lahat at maligayang panonood po. At welcome to our program this evening. Our topic this evening is continuation to our topic yesterday, Brother Bernard. So,
kung meron po kayong mga katanungan about to our topic, pwede po kayong magtanong sa ate pong topic sa gabing ito. Diyan po kay Ma'am Sister Nelfa Tumuling Piracho Buyo is watching. Thank you for watching. So sa lahat na nakaantabay sa ating pong programa sa The Last Trumpet at sa Alamin Natin, standby lang po kayo at mamaya ng konti tayo po ay magpasimula na sa pagtatalakay sa ating pong topic sa gabing ito. So bago po tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral sa mga mahiwagang salita ng Diyos, hingi muna tayo ng guidance of the Holy Spirit upang ating pong maunawaan at maipahayag ang mga katotohanan. So tayo po muna ay manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Diyos na nagmamayari sa aming pong mga buhay. Sa gabing ito, muli narito po ang inyo pong mga lingkod. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala sa iyo. Saan man kami nasumpungan na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Naway inyo po kaming patawarin upang maging karapat dapat kami sa inyo pong harapan at maihayag ang inyo pong katotohanan. Sa gabing ito, ang aming pong kahilingan, ipagkaloob nawa ang inyo pong banal na espiritu, kaalaman, karunungan, kaunawaan na nagmumula sa inyo upang maipahayag ang inyo pong mga katotohanan. Ganon din sa aming pong mga sumusubaybay, ipagkaloob o Diyos ang unawa na ang lahat ng kanilang mapapanood, ito po'y maunawaan na siyang magtuturo sa tamang daan tungo sa katotohanan upang makamtan po namin ang buhay na walang hanggan. Sa gabing ito, pagpalain din ang aming pong mga kapatiran na nasa iba't ibang dako ng mundo, ipagkaloob sa lahat ng panahon namang banal ang biyaya at proteksyon. Lalo tigit sa may mga karamdaman, pagalingin amang banal sa kanilang mga sakit upang ito po ay amin pong makasama sila sa paglilingkod sa inyo. At tawagin ang mga tao na wala pa sa katotohanan. At salamat sa inyong pakikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at pinasalamatan sa pangalan lamang ni Hesukristo na aming personal at tapagligtas. Amen. So, sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan, dyan po kay Sister Judith Abalie is watching. Happy Sabat po sa lahat. Happy Sabat po, Sister. Kumusta po dyan sa may Pilar, Sorsogon? Happy Kumusta Sabat po po ang dyan. ating pong butihing Pastor Roy Hirana, kasama ng kaniyang pamilya. Kumusta po kayong lahat? At regards na lang sa ating pong mga kapatiran dyan sa parting Bicol. So welcome sa gabing ito sa ating pong programa. Ito po ay continuation sa ating pong topic kagabi. Brother Bernard. Opo. Sige po, go ahead, Brother Bernard. Ayun po. Magandang gabi po sa atin pong lahat. At ngayong gabi, happy Sabat po at sa lahat ng mga nanonood at nag-aabang po sa programang ito ay magandang gabi at happy Sabat. At ito po ay part 2, brother, ng Yes. ating pag-aaral patungkol sa cross. At kung may tanong kayo dun sa part 1, bukas po ang part 2 na pwede pa rin niya sagutin dito at or kung may dagdag po tayo, pwede po itong isabi natin Yes. dito. At ngayong gabi ay sa part 2, pag-aaralan natin sa Biblia yung cross, yung nabanggit na cross. At ganun din, dapat ba nating gamitin yung image o yung form ng cross na yan sa mga churches
or sa labas man ng church sa mga religious ceremony na isinasagawa or activities. Kaya atin po yung pag-aaralan sa gabing ito, part 2 ng cross pa din po, o pag-aaral natin sa cross. Kahapon or kagabi ay ating nakita po yung kasaysayan lamang po ng cross base dun sa mga pinagsanggunian nating mga referensya na nakita po natin na yung cross po, yung shape o yung form ng cross ay o dati na siyang umiiral sa mga pagan nation. Bago pa man po siya maging popular sa Christianity nung time po na i-adapt yung paggamit po ng cross po na yan. Na nakita po natin na sobrang late na po na ginamit ang image po na yan, which is actually ilang years na ang lumipas bago po after po na mawala ng mga apostol natin at yung mga early Christian po natin na hindi gumamit ng ganyang Latin cross or yung ibang version ng cross po na yan. Kung saan ang nakita natin kagabi ay yung ginagamit ngayon ng Roman Catholicism at ng mga Protestant churches ay walang pinagkaiba dun sa pagan shape ng cross or form na dati nang umiiral na nakita po natin sa history. Ginagamit nila yung image sa mga pagan nation, yung ganyang form ng cross na tinatawag, connected po sa kanilang sun god or sa Diyos ng araw po nila. Nilalagyan nila ng bilog yung So, pa-cross na shape. ibig Opo. sabihin, Brother Bernard, sa makatuwid, di tayo dapat maglagay ng cross sa ating pong mga churches. Opo, based sa history pa lang, dun sa part 1, Yes. nakita natin na pagan yung origin noong shape or ng form po na yan. Pero Yes. yung tawag, nag-iiba-iba ang tawag sa Opo. kasaysayan. Kasi depende po sa version ng culture kung saan naging popular yung shape na yan or yung form ginamit. Siyempre Opo, brother. sa panahon natin ngayon, tinatawag yung cross or yun yung Yes. kinamulatan natin tawag. Pero Baka depende yan ma sa baka culture po ng kasi time na yun. ma-misinterpret ng iba, Brother Bernard. Baka Apo. sabihin nila na takot tayo sa cross. Di po ba? Baka yun yung isipin. Para sa kaalaman ng lahat, hindi po kami takot sa cross. Ang sa amin lang dito, ipinapaliwanag lang po namin na ang cross ay hindi dapat ilagay sa mga churches sapagkat ito ay pagano at ito po ay idolatry. Di po ba? Opo, yun So, yung iniingatan po natin, 'wag mahulog sa yes. idolatry at image worship. Kaya tayo Opo. ayaw gumamit niyan. Opo. Kasi nga, ang simbahan, ah, bahay sambahan o Mhm. diyan po natin ginagawa ang pagsamba. So, kapag inilagay ang cross sa simbahan, abay para na rin po nating nasamba, 'di Part ba? na siya ng worship. Oo, part na siya ng worship. Kasi andyan sa simbahan eh. Ito po mga kapatid ay pag-aaral laang, no? Pag-aaral laang para malaman po natin ang mga bagay na dapat po nating malaman. So dito may mga ano na eh, may nagtanong na Brother Bernard. Opo, may nagtanong. Basahin natin. Sige, basahin po natin. Ipakita ko natin sa screen Oh, ang tanong ng ating kapatid. Pakita ko natin sa screen. Teka lang ha. Mas magandang makita. Teka lang. Lang ha. Sige, mamaya basahin ko na lang, Brother Bernard. mhm. Ang sabi dito from Brother Alex Munda, tanong lang po kapatid. Ang sabi ng iba, ang sign of the cross is a defense against evil spirit. Pagdepensa daw sa masamang espiritu o sa kaaway na espiritu, ang cross. Ang sabi, ang tanong, bakit pag natapat sila sa simbahan, bigla silang nag-sign of the cross? Salamat po. O nga no? O nga naman, kung ang cross ay pangdepensa sa masamang espiritu o espiritu ng kaaway,
Eh bakit pag natapat sa simbahan, bigla silang nagsa-sign of the cross? Oo nga, no? Go ahead, Brother Bernard. Ayan po. Kung titingnan natin, yung sinasabi na ang cross ay yung sign ng cross ginagamit nilang pan-defense o yung form na yung image ay pang-defense daw sa mga bad spirit or evil spirit. Ginagamit yan sa demonic position ng Catholic. Pero actually, yun po ay based lang sa dogma or aral ng Catholic na pinaniniwalaan nilang nakakapalayas ng demon or ng evil spirit according sa kanilang dogma. Pero never po proven sa Bible na ang ginamit para palayasin ng demonyo ay ang image po na yan na cross. Wala tayong makikitang ganyang turo sa Bible. Turo ng Catholic. At ngayon, yung Yes. sinasabi naman nila na kapag natatapat sila sa church, yung mga Catholic ay nagsa-sign of the cross sila. Kasi po, yun yung turo sa kanila na kinamulatan nila na kailangan nilang magkaroon ng paggalang dun sa image na symbol po no kinakatawanan po noon. Pero kung titingnan natin yung logic, kung yung cross pala ay pang defense sa evil spirit, bakit yung humaharap sila yung nagsa-sign of the cross doon? Evil spirit ba sila? Kung Kaya nga yung eh. kukunin natin yung logic. Pero ano po, yung Oo. mababaw lang yun na logic, wag nating agamitin na pang-attack yung ganyan. Kumbaga, makikita natin, kasi yan yung kinamulatan ng mga Katolik na aral at tradition na hindi naman talaga biblical. Kung titingnan natin, walang ganyang aral sa Biblia na nakakapalayas yan ng demon. Sana kung nakakapalayas yan ng demon, ay nung panahon nga ng crucifixion ni Jesus Christ, nandun yung mga evil spirit eh. Nanonood din dun sa kamatayan ni Jesus Christ. Kaya hindi po form yung shape na yan na nakakapalayas ng evil spirit. According lang yan sa miracle na meron sa history ng Catholicism. At alam naman natin kung sino ang gumagawa ng miracle ayon sa Biblia. Kaya mag-ingat lang tayo sa mga ganyang tradition or aral na kinamulatan natin. Pero kung biblical na pag-uusapan, never. Hindi po binanggit sa Bible na ang cross ay pangpaalis Pandepensa. ng evil spirit or pang-defense po natin. Bagaman ginagamit yan sa mga demonic possession, which is yun ay miracle ang nandun, hindi po yung may connected sa katotohanan ng Biblia po. Yun po. Okay. Salamat, Brother Bernard. At proceed na po tayo sa ating pong salamat sa ating kapatid na nagpaabot ng kanyang tanong. At go ahead, Brother Bernard. Okay po. Magandang gabi po sa atin pong lahat at happy Sabbath. At dito po sa part 2, ating titingnan yung paggamit ng image ng cross sa bilang religious symbol. Ito ba ay dapat gamitin ng mga Kristiyano noon pa man or kahit sa panahon po natin ngayon? At dapat ba nating ilagay sa loob ng mga churches or sa labas ng churches? At titingnan din po natin na cross lang ba yung bawal ilagay sa loob ng church or sa labas? Kasi baka wala ngang cross, pero may ibang image na nasa loob din ng mga churches aside from cross. Kaya titingnan po natin kung pwede ba yan or bawal ayon sa context ng Biblia na ating aalamin at sa spirit of prophecy po natin. Yan po ang ating titingnan. At mag-refresh lang tayo, babalikan natin na yung early na mga Kristiyano ba ay gumamit ba ng cross sa kanilang religion o kung yun ang ire-represent po nila. Kung titingnan nga natin dito, sabi nga dito sa napag-aralan natin kagabi sa history ay yung paggamit po ng image na nakikita nyo po dyan sa slide na Latin cross or yung early form po niyan ay never po na ginamit ng mga early Christian or ng mga patristic fathers ang ganyang image. Kung meron man po silang ginamit, hindi po ganyan ang itsura para i-represent yung Christianity. Ang ginagamit po nila yung alpha and omega na first and last letter po ng Greek alphabet para i-represent si Kristo. O kaya po yung parang isda o kaya yung parang letter R sa Greek alphabet at yung letter T na inilalarawan yung crucifixion ni Jesus Christ. Pero yung ganyang Latin cross at yung ibang form ng cross ay hindi po yan popular na ginagamit ng mga early Christian before po kay Constantine. Pero after nga po ni Constantine ma-convert sa Christianity at gawin po niyang legal ang religion ng Christianity sa kanyang nasasakupang Roman Empire nung time po na yan, ay ito po kasi si Constantine sa kanyang panaginip, kung babalikan natin yung kanyang history, biography, ay meron siyang vision about sa cross. At ito yung ginamit ni Constantine na sabi niya ay pang defense against nga sa kaaway. Kaya yan yung Yes. ginamit ni
ni Emperor Constantine na gamitin ang kanyang mga sundalo na symbol para po sa pakikipagdigma. At ginamit din kalaunan sa Christianity para i-represent yung Christian under ni Constantine or after ni Constantine. Diyan po nag-start na naging popular ang image. Pero yung mga nasa simbahan, hindi pa po yan popular after ni Constantine. Lumipas pa po ang ilang siglo, pagdating ng 8, 9, 10, 11, 12 century, doon lang po naging popular na makita yan sa mga architectural design ng mga cathedral or ng mga churches doon sa eastern part ng Asia at doon sa western part ng Europe or sa Roman region nung time po na yon. Pero yaang sign po na yan ay foreign or late na po ginamit ng mga Christian para igamiting emblem sa religious worship or gamitin po sa part ng religious ceremony po or gamitin sa part ng pagsamba sa kanilang mga churches or sa kanilang mga cathedral sa Catholic bahay-sambahan. Kasi nga malinaw po, kung gagamitin man natin ang form po na yan, na shape po na yan, ilalagay sa loob or labas, pwede kasi siyang makategorize doon sa tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan or idolatry. O kaya yung image worship na wag kang sasamba sa larawang inanyuan na anumang anyo iyaan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng dagat ay hindi po pwede nating ilagay yung literal image. Ganon din lagyan ng another meaning dahil lang ito yung naisip natin para gawing simbolo ito at binigyan ng another meaning. At yan naman talaga ang nangyari dyan sa image ng cross. Kasi nga nung taong 330 AD nung magkaroon ng syncretization ang pagan religion sa Rome tapos yung nag-apostasy na Christian, sinelebrate nila yung Diyos ng araw ng mga pagano at sinelebrate din nila si Jesus Christ noong 330 AD nung aalalahanin nila yung lugar ng Constantinople ni Constantine. Yun doon nangyari na binigyan nila ng definition ang ganyang image na sumisimbolo daw po yan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo or sa salvation. Doon na po nagkaroon ng another meaning yung vertical and horizontal shape po na yan na nagko-cross na tinatawag ang cross sa wika pong Latin or cross sa English po or cruz sa wikang Espanyol kung ating titingnan. At yan po ay image na po yan kung gagawin nating literal yung tinatawag na salvation or yung death and life resurrection ni Jesus Christ kung gagawin natin siya ng representation ng image. Mako-consider na po siya na image at idolatry kapag naging bahagi siya ng worship po natin. At late na nga po siya sa history. At kung babasahin nga natin sa 1 Corinthians 10:14, anong sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto? Nung time na uso, dun sa Korinto ang mga Diyos-Diyosan po sa Grecian region po na yan. Ganito pong sinabi, kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayan po, malinaw po. Sinasabihan ni Pablo yung mga taga-Korinto na mag-ingat sila doon kasi maraming mga gods at saka mga idols doon sa lugar ng Corinth, doon po sa may Asia, malapit sa Europe. At nung time po na yan, sabi ni Pablo, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. The same sa message sa panahon po natin na ating mababasa diyan na mag-iwas po tayo o magsitakas sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isa na po yung mga image na nagiging part ng idolatry or pagsamba sa mga huwad na Diyos. Hindi lang po yan natatapos doon sa image ng mga gods or goddesses, kundi kasama dyan yung mga image na ginagamit sa part ng religious worship po na yan. Isa na po dyan yung paggamit ng vertical and horizontal na tinatawag na cross na sa ancient pagan ay connected sa sun god or sa Diyos ng araw. Kaya mag-ingat tayo kasi nga baka maging part ng worship po natin yung image at yung false God na nire-represent nung meaning po niya ang shape po na yan or ng form na yan na tinatawag. Pero po yung mga early Christian, kung titingnan po natin dito sa sulat po dito sa New Testament, ay ano ba ang ginamit ng mga early Christian na simbolo para po ilarawan yung kamatayan ni Kristo? Or paano nila isinusulat yung salitang cross na tinatawag natin ngayon sa modernong panahon. Kung babalikan po natin sa panahon ng New Testament, nung isinusulat po
ang mga copies ng mga manuscript ng gospel book at ng iba pang aklat na mga epistle ni Pablo diyan sa New Testament at iba pang aklat sa New Testament po, ang ginagamit po nilang term sa wikang Griego po, sa Koine Greek, ang ginagamit po nilang pantawag para po sa salitang cross ay ang ginagamit po nila ay sa salitang cross sa Griego po ay stauros, or ginagamitan po nila ito kapag isusulat nila, idodrawing po nila ito gamit ang dalawang letter po. Ina-abbreviate nila. Pag sinabing abbreviation, pinapaikli yung term na o yung salita na stauros, o sa translation po natin ay cross. Yung salitang stauros sa wika pong Griego, pinapaikli po nila yan sa dalawang letra po. At yan po yung letrang tau at saka yung letrang ru. Yung nasa gitna, yung sound na tau at saka ru. Pinapaikli po nila yan, ina-abbreviate nila gamit ang dalawang letter kapag isusulat po nila yan. Ganyan po yung mga manunulat noon at mga early Christian nung time para unawain nila yung salitang cross. Hindi sila gumagamit ng Latin cross na shape or form po. Ang ginagamit nila yung Greek alphabet na letter tau at letter ru para paikliin yung salitang staurus or cross sa translation po natin. Ang tawag dun sa script na yaon na pinapaikli nila na staurus ay staurogram. Yung ganong tawag, isang uri siya ng monogram. Pag sinabing monogram, yung isang salita pinapaikli po natin sa gamit ang isang picture or tinatawag na writing script na binubuo po ng it's either at one letter or two or three letters. Depende po sa pag-abbreviate or pagpapaikli. Ganyan po ang mga early writer na nagkopya po ng Biblia nung time o nagsali ng Biblia gaya dito po sa Lucas 14:27, nabanggit po diyan yung salitang cross. Basahin natin yung verse kung anong sinasaad diyan sa Lucas 14:27 sa modern translation po ng Biblia po natin. Sino mang hindi nagdadala ng kaniyang sariling cross at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ayan po, nabanggit po dyan sa Lucas 14:27, ang salita pong cross or cruz sa wika pong Espanyol or Pilipino, cross sa Pilipino. Sa English ay cross. Pero po sa Griego, originally nakasulat po sa panahon ng mga apostol or sa panahon ng after ng 2nd century nung kopyahin ang sulat po ni Lucas. Ito po yung translation ng pinakamatandang surviving manuscript po ng aklat ng Lucas. Ito po yung Papyrus Budmer nung 2nd century lang po after po ng mga apostol. Ito po yung translation ng mismong gospel ng sulat po ni Lucas sa Lucas 14:27. Yung binasa po natin na salitang cross sa Griego po, ang nakalagay po dyan ay Staurus. Yan po yan, yung makikita nyo sa image, yan po yung Papyrus Budmer ng 2nd century. Ano po ang makikita nyo sa salitang Staurus? Diyan po sa binilugan natin. Makikita nyo po dyan yung salitang Staurus, pinaikli po nila or inabbreviate. Pag ina-abbreviate po nila ang salita sa Griego, nilalagyan po nila ng guhit sa itaas. Kaya kapag nakakita kayo ng guhit sa itaas ng mga early manuscript, ibig sabihin abbreviation po yan or pinapaikli nila yung salita. At paano nila pinaikli ang Staurus? Ganito po, makikita nyo nawala po yung letter S, nawala yung S sa unahan at S sa hulihan. Ang naiwan na lang pong letra ay yung tau at saka yung ru. Yung parang letter T at saka yung letter kagaya ng letter P. Pero ang tunog po nun ay ru or ra ang sound po noon sa Greek alphabet. 2 letters na lang po siya, naging siyang monogram na tinatawag na staurogram. Yun po yung stauros. Ganun nila isulat. Ano pong itsura niyan? Kapag tiningnan natin ng malapitan sa itsura ng Greek alphabet na pinapaikli or ina-abbreviate nila yung salitang staurus. Ganyan po yan. Nakikita nyo, yung salitang staurus or cross sa translation sa English, sa Greek po ay staurus, nang ibig sabihin ay yun yung pinagpakuan ni Kristo, yun yung tawag doon. Ang staurus po sa wikang Griego, pinapaikli nila yan kapag isinusulat sa paraang monogram or one word na ginagamitan po ng gram or tinatawag na image.
at pinapaikli nila yun or ina-abbreviate gamit lamang po ang dalawang letra, inaalis nila yung sound na S or yung letter S sa tigkabilaan at ang natitira po ay ang tau at saka ang ru na letter. Letra po yan sa alphabet kasi baka isipin natin, nung second century pala gumagamit na sila ng cross kasi kagaya ng shape ng cross. Kung titingnan natin, yung letter T po kasi natin sa alphabet, sa English at sa Latin at sa ginagamit sa standard English na Latin script at sa Greek ay halos similar kasi sa shape ng cross or dun sa Latin cross na vertical horizontal pero hindi po yun yung cross. Ano po yan? A letter or alphabet po yan sa Griego. At ganyan po ang itsura ng staurogram ng mga manunulat ng second century kagaya nung nakita natin sa Papyrus Budmer ng Lucas sa aklat ng ni Lucas yung salitang staurus. Ganyan po nila isulat. Mayroong letter tau at letter P sa ibabaw. Ganyan po nila i-represent yung cross, yung kamatayan ni Kristo doon sa cross. At hindi sila gumamit ng actual na image na Latin cross or yung vertical horizontal cross na direct gano'n ang image, kundi script ang ginagamit nila or tinatawag na monogram, pinapaikli or abbreviation. Kasi noon, iba ang abbreviation sa Greek compare sa English kapag nag-a-abbreviate tayo or nagpapaikli ng salita na minsan pinapaikli, nilalagyan ng tuldok, pero sa Greek hindi ganon. Nilalagyan nila ng guhit sa taas tapos ginagawa nilang dalawang letter yung isang salita po. Pinapaikli nila sa dalawang letra lamang po. Gaya po ng salitang cross or staurus sa wikang Griego na pinaikli nila ang salita pong cross sa ganyang paraan ng pagsulat. Hindi po yan image, yan po ay letter sa Greek alphabet na tinatawag. At yung salitang staurus po na yan yung madalas gamitin nilang symbol nung 1st to 2nd century. Ibig sabihin, yung shape po na yan, never po yung ginamit sa mga early synagogue at yung early church nung nabahay-sambahan sa 1st to 2nd to 3rd century nung time po na yan. At naging popular lang po yung Latin cross after ni Constantine or sa pag-rise from 3rd, 4th, 5th hanggang onward sa generation po natin. Doon nagkaroon ng another symbol, nagkaroon na sila ng paggamit ng simbolo para i-represent yung kamatayan ni Kristo at yung salvation na kung saan gumamit sila nung vertical horizontal na cross na kagaya nung sa pagan cross or na ginagamit na mga crosses na ginamit nila ngayon sa religious symbol, which is ang tawag doon anachronism. Ibig sabihin, yung pagbabago ng meaning from pagan cross to Christianized meaning ng cross, ang tawag doon anachronism. Ibig sabihin, sa paglipas ng panahon, nag-iba yung meaning. Pero yung pa rin yun. Parang kagaya ng salitang tablet. Sa modern times natin, pag sinabing tablet, yun po yung electronic device na ginagamit natin na tinatawag na tablet. Pero pag pupunta ka sa ancient time, sa Babylonia, pag sinabing tablet, yun yung sinusulatan na bato, na papel po nila nung time na yun. Yun yung tinatawag na tablet. Anachronism. Nagbabago sa time yung definition. Pero yung kanyang primary meaning, nagkaroon lang ng change dahil sa time. Ganun po ang nangyari sa cross. Yung early form ng cross sa pagan nation, inadapt ng Christian, nagkaroon ng another meaning sa meaning po na pang Christian. Ikinonect nila sa concept ng salvation at sa death and life and resurrection ni Jesus Christ. Yun po ay tinatawag na anachronism. Ibig sabihin, tao lang po ang nag-change ng meaning noong form po na yun or ng shape para bigyan nila ng another symbol or meaning yung symbol po na yun or yung image po na yun. Kaya case of anachronism lang po ang cross at never po yan declared ng divine powers or dineclare ng Panginoon na gamitin yan, kundi through human tradition, culture, and arts lamang po. Yan, resulta po yan o tinatawag na anachronism ang paggamit po ng cross sa kasaysayan po natin. Kaya kung titingnan natin doon sa pinakita nating mga naunang slide, sa early Christian, kapag inilalarawan nila yung salitang cross or istoros sa wikang Griego po, hindi sila gumagamit ng image na vertical horizontal, kundi pinapaikli lang nila yung salitang staurus sa dalawang letra po na tau at saka ru sa alphabet ng Griego. Or minsan kapag i-represent nila yung Christianity nung time ng before kay Constantine kasi nga matindi yung oppression na ginagawa ng mga Romano nung time.
para po magkakilanlan yung mga Kristiyano nung time na yun. Gumagamit sila ng simbolo ng first letter at last letter ng Greek alphabet para ilarawan nila si Jesus Christ na sila po ay follower ni Kristo or Kristiyano sila. Minsan, kalaunan, ginamit nila yung kagaya ng isda or iktis na symbol para i-represent ang Christian, pero hindi po cross. Pero pagdating nga kay Constantine, doon naging popular ang paggamit nung nakikita natin ngayong Latin cross na tinatawag o yung shape po na kagaya ng Latin cross na ginagamit ngayon ng popular Catholic at Protestant religion na dinadala nila. Pero anong masasabi po ng spirit of prophecy natin dito sa paggamit ng cross bilang religious symbol? Kung papaunahan natin dito sa The Great Controversy, sabi nga po ni Ellen White sa page 568, sabi po niya, Papists or yung mga papa po o yung Pope ng papacy ng sistema ng religious hierarchy ng Roman Catholic Church. Sabi dito, Papists place crosses upon their churches, upon their altars, and upon their garments. Everywhere is seen the insignia of cross. Everywhere it is outwardly honored and exalted. Malinaw po, sabi ni Ellen White, ang Pope, ang mga popo ng Roman Catholic Church, sila po ang naggagamit itong mga crosses o yung emblem or insignia po ng cross. Saan daw po nila ito nilalagay? Nilalagay daw po nila sa kanilang mga churches or sa cathedral po na tinatawag nila at sa kanilang mga altar, makikita nyo po yan, sa kanilang mga garments or sa kanilang kasuotan na ka-embroid po yung shape or yung form po ng tinatawag na cross po natin. At yan po ang kanilang ino-honored at ini-excel dahil po nagiging part yun ng worship system nila. Outward, honored, and exaltation po ang tawag doon. Kaya kung gagamitin natin yan based sa context ni Ellen White, magiging siyang form ng honored and exaltation in term of outward worship na tinatawag. Kaya bawal talaga. Pero sa Catholic, ginagawa nila yan. Kasi nga, yan yung kanilang part ng religious ceremony and Yes. religious system po nila. Oo nga Dito po. sa Spirit of Prophecy, malinaw po, sabi ni Ellen White, ito po ay Yes. form ng worship, ang paggamit ng cross. Kaya bawal siyang gamitin sa churches, sa altar, or kahit po sa damit, or sa garment, Opo. sa kasuotan. Bawal po, sabi ni Pero Ellen White. Kasi santusin nga, lang, Brother Bernard. opo, Santusin yun nga lang po. kasi in our present time, yung mga nag-aangkin na mga Christian, no? Especially na sa mga naniniwala sa writings ni Ellen White, ano po, so yung ibang Adventist, abay, naglagay na ng cross sa churches. Di po Opo, ba? naglalakihan pa nga. Naglalakihan pang cross. So, siguro sa sunod na pag-aaral, Brother Bernard, ipapakita po natin yan. Ito po ay pag-aaral ang mga kapatid, no? Na para malaman po natin yung kasaysayan sa cross. Na, kumbaga, natutuwa lang ako doon sa question ng ating kapatid, Brother Bernard, di ba? Opo. Na ang cross daw ay pangdepensa sa masamang espiritu, sa Spirit. kaaway. Abay, bakit yung mga tao kapag dumaan sa simbahan, nagsa-sign of cross, ibig The bagang cross. sabihin na ang masamang espiritu nasa nasa simbahan, no? Kumbaga yung mga katuruan na yan, abay, lihis po yan sa aral sa Biblia, no? Kaya that is the tradition na ini-adapt sa mga churches, di po ba? So, sana maunawaan po natin mga kaibigan at mga kapatid na we are a true Christian. Tayo po nag-aangkin ng mga Kristiyano, abay hindi dapat maglagay ng cross sa mga churches. So, continue po, Brother Bernard. Opo. Kasi nga kung maglalagay tayo niyan sa panglabas, yung form na yan, yung shape na yan, outward honored and exaltation yan, sabi ni Ellen White. Yes. Na gaya ng ginagawa ng Catholic Church sa kanilang mga churches, altar, at sa kanilang mga kasuotan or religious garment na ginagamit po nila. Sabi pa dito ni Ellen White sa kanyang aklat na Disarmed Ages sa page 416 sa context sa time ni Jesus Christ, sabi ni Ellen White, the cross was associated with the power of Rome. Kanino po Yes. ang cross? Kaninong power? Ito, power ba ito ng God Almighty natin?
Hindi po. Mm. Sabi ni Ellen White, power of Rome. Totoo naman historically. Kasi Roman Empire ang nag-popularize ng paggamit ng crucifixion bilang parusa sa mga taong nagkasala. Ipinapako nila sa cross. Kaya simbolo talaga ito ng power ng Rome at hindi po symbol of salvation or ng nire-represent si Jesus Christ. Nga lang, dahil nga sa concept ng anachronism, ginamit ng Catholic, binigyan nila ng definition yung shape na yaan in connection sa salvation at resurrection at death ni Jesus Christ. Kaya nagkaroon ng other meaning. Pero historically at biblically, ang cross ay power of Rome na siyang naging dahilan kung bakit namatay diyan sa cross na yan ang anak po ng Diyos as prophesied in the Old Testament na siya po ay mabibitin sa kahoy or sa cross na tinatawag sa panahon ng Roman Empire. Yan po ang sabi sa Spirit of Prophecy natin. Ganon din sabi nga dito sa Ministry of Healing sa page 470. Sabi niya, the badge of Christianity is not an outward sign. Ano daw po ang badge na bibit-bitin natin? Kailangan ba yung outward sign gaya ng pagsuot daw ng cross? Sabi ni Ellen White, not. Hindi. Not Yes. the wearing of a cross or a crown. Hindi daw po sa pamagitan ng pagsuot ng cross o ng corona, kundi ang totoo pong badge ng Christianity ay yung i-reveal kung ano po yung character ng tao sa harapan po natin sa Diyos, yung union natin or yung pagiging one in spirit natin kay Jesus Christ bilang church or bilang body ni Kristo. Kaya malinaw po, sabi ni Ellen White, hindi po badge na gagamiting symbol ang cross ng totoong Christian. Kasi nga po, outward sign po yan. Ang kailangan ay yung inward sign na character. Yan po ang totoong sign ng totoong Christian at hindi po ang pagsuot ng cross o ang paglagay ng crown. Yan po ay malinaw Yes. sa payo ni Ellen White sa iglesia, sa end time church. Kaya nga sabi pa dito ni Ellen White sa The Great Controversy sa year 1888 nung sa page 566, kung babalikan po natin sa paragraph 2, sabi niya, bakit ba ginagamit ng Catholic Church o ginawang popular ng Roman Catholic Church ang paggamit ng cross sa kanilang mga altar, sa kanilang cathedral or churches at sa kanilang mga kasuotang pang-religious as a worship or system nila. Sabi ni Ellen White, the religious service of the Roman Church is a most impressive ceremonial. Its gorgeous display and solemn rites fascinate the senses of the people and silence the voice of reason and of conscience. The eyes is charmed. Magnificent churches, imposing procession, golden altars, jeweled shrine, choice paintings, and exquisite sculpture appeal to the love of beauty. Ang purpose daw po, sabi ni Ellen White, kung bakit ganito kagara ang mga churches ng Roman Catholic Church. Kasi ang purpose nila ay, ang bigyang focus po nila ay yung love of beauty. Or yung tinatawag na pag-ibig sa kagandahan, which is actually, kabaliktaran ito ng actual na love. Kasi kapag na-focus tayo dun sa love of beauty, iba po yung love, hindi yun pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig yan dun sa image or sa form or sa anumang object na earthly form na tinatawag natin. At magiging yung idolatry kapag yun ang iniibig na po natin. Kaya kung kagaya nitong sistema ng church na ito na kanilang i-display yung nagagandahang churches nila, nagagandahang mga prosesyon na ginagawa nila, mga gintong altar, mga jewel shrine po nila, nagagandahang mga paintings nila sa loob ng church at yung mga sculpture na mga saint or mga figure na mga kilalang religious figure po na ginawa nila ng sculpture, lahat po yan ay appeal to the love of beauty, which is under po ng image worship. Kasi pag-ibig po yan dun sa image or dun sa earthly form. At yun po ay nagiging part ng worship. Kung i-incorporate natin siya sa religious worship or system po natin, gaya ng Catholic Church, gaya na makikita nyo sa picture, napakagara ng Vatican City. Sa loob po yung pinakamismong altar nila, napakaganda nga ng design. Pero kung dyan tayo magpo-focus, mahuhulog tayo sa pagsamba sa larawan kasi nga love of beauty. Pero pwede nating appreciate yung beauty pero hindi po yung sasambahin, yung magiging part siya ng religious worship. Kapag naging part siya sa loob ng church or sa part ng system ng worship,
mapupunta po siya sa image worship at saka idolatry. Kasama po pala ang paintings. Kaya mag-ingat din po tayo na mag-drawing or maglagay ng Yes. paintings sa harapan or sa loob ng banal na dako. Lalo na kung nasa most holy place or dun sa pinaka ano po ng church natin. Huwag po maglalagay ng mga painting na nagdudulot po ng appeal to beauty or love of beauty. Kaya mag-ingat po tayo doon kung i-incorporate natin siya sa worship or sa banal na dako. Pero kung babalikan natin sa Old Testament, simple lang yung sanctuary nila or yung temple. Kasi nga minsan sasabihin nila, ay bakit yung templo ni Solomon ang daming estatwa. Merong estatwa ng kerubin na ginto at meron pang mga nakadrawing na mga lilies at mga yung puno ng palm tree sa loob po ng mga naka-design na drawing. Yun po ay bahagi po ng sanctuary symbolism at hindi po bahagi ng worship system. Yung mga sa Old Yes. Testament na ginagamit na mga symbol. Part yun ng pinoforeshadow sa heavenly sanctuary. Pero yung church sa New Testament, ang church ay yung believers, yung mga follower ni Kristo at yung kanilang bahay-sambahan. Noon, synagogue, kalaunan naging church ang tawag. Kailangan po ay simple lang. Hindi kailangan ng outward na appearance na kailangan ay mapokus sa appeal of beauty. Gaya ng nakikita nyo sa mga modern churches natin ngayon na nagagandahan, talagang pinagpupukusan nila yung appeal of beauty or yung love of beauty na tinatawag po natin. Kasi nga sabi ni Ellen White, kapag dyan po nakapokus sa outward splendor, dyan po napupunta yung tinatawag na inward corruption. Maganda nga yung panlabas ng mga churches, pero po yung loob ng mga sumasamba dyan, yun po yung nakokorrupt. Sabi dyan ni Ellen White sa kanyang context sa The Great Controversy. At diyan papasok yung tinatawag na Ellen White na formalism. Ano ba yung tinatawag na formalism? Ang formalism ay isang may kinalaman sa pagdating sa religious perspective. Ito po ay pumapatungkol sa pag-i-emphasis sa mga bagay na visible or outward appearance sa halip na inner or spiritual yung aspect na kailangang i-focus. Kapag po dyan nakapokus ang church sa worship system po nila, nakapokus sila sa outward at visible aspect, tinatawag po yung formalism. At sabi po ni Ellen White, hindi po dapat yan according sa context niya ng The Great Controversy na hindi po dapat mag-focus sa tinatawag na formalism sa outward or visible aspect po na tinatawag natin. Gaya po ng nakikita nyo po dyan. Yan po ay isang example ng outward formalism. Ano po makikita nyo dyan sa picture? Napaka appeal sa beauty ng altar nila. Yari pa sa gold or anumang richy material ang ginamit nila. At yung mga kagamitan sa mga ceremony like the golden cup, golden iba pang mga kagamitan na ginagamit nila sa ceremony, yung mga crosses, at iba pang mga religious object na ginagamit po nila. Lahat po yan ay outward formalism na tinatawag natin. At yan po ay hindi po pinapahintulot ng Biblia kasi nga mahuhulog tayo sa tinatawag na image worship or sa beauty, love of beauty sa earthly materials or object or form na tinatawag po natin. Kaya nga sabi ni Ellen White sa The Great Controversy pa din sa page 567 sa paragraph 1, sabi niya, a religion of externals is attractive to the unrenewed heart. Saan daw po attractive? Itong mga religion na nakapokus sa kanilang external na tinatawag na formalism. Ito po ang ina-attract nila ay ang mga unrenewed heart na mga tao. Kaya tayo din bilang bayan ng Diyos, kailangan wag tayong mag-focus sa tinatawag na external formalism or yung formalism na tinatawag na nakapokus sa visible aspect or sa image or form ng mga earthly things na tinatawag po natin na nagiging part ng image worship kung gagamitin natin sa religious system or religious aspect po natin sa pagsamba natin sa Diyos. Kaya malinaw sabi ni Ellen White sa ating binasa sa Spirit of Prophecy. Kaya ang tanong, yung bang cross na ginagamit na simbolo ng Catholic sa kanilang outward formalism, ito ba isang example
ng tinatawag na outward formalism, yung paggamit ng cross na literal na ilalagay na image sa loob ng church, sa mga damit or sa altar or sa labas man ng church. Yan ba ay matatawag na outward formalism? Kung titingnan po natin sa aklat ni Ellen White, doon pa rin sa The Great Controversy sa 568, sa paragraph 1, sabi pa rin niya dito, under po ng concept ng formalism, sabi ni Ellen White, while the Jews secretly trampled upon every principle of the law of God, they were outwardly rigorous in the observance of its precept, loading it down with the exaction and tradition that made obedience painful and burdensome. As the Jews profess to revere the law, pseudo-Romanists claim to reverence the cross. They exalt the symbol of Christ's suffering, while in their lives they deny him whom it represent. Malinaw po sabi ni Ellen White, ang mga Romano daw po kanilang sinasamba o nire-revere ang cross. At ito yung ang ini-exalt nila na simbolo po ay ang paghihirap ni Kristo at hindi po yung actual na salvation ni Jesus na ginawa ni Jesus Christ sa tao. Na walang pinagkaiba po sa mga Hudyo na naging legalist sa kanilang kautusan, na kung saan binakura ng mga Hudyo ng another law or tradition na mga batas, yung umiiral na po na moral law at iba pang law ng Panginoon sa Old Testament, na naging legalist ang mga Hudyo. Ito namang mga Romanist, gaya po ng Catholic Church at ilang Protestant sa modernong panahon natin, ang nire-revere po nila ay ang cross at ang ine-exalt nila ay ang paghihirap ni Kristo na symbol sa kanilang pag-revere po ng cross. Malinaw po sabi ni Ellen White, hindi po dapat nating i-revere or sambahin ang cross or maging bahagi siya ng worship natin or i-incorporate natin siya sa physical or outward worship na tinatawag natin, na tinatawag nga na formalism, na walang pinagkaiba sa legalism ng mga Hudyo ayon sa context ni Ellen White. Ito po yung chart ng binabanggit ni Ellen White kung ano yung pinagkaparehas ng Hudyo at ng Roman Church at ng mga Protestant Church sa panahon natin ngayon. Kung yung mga Hudyo daw po, nire-revere nila ang law outwardly. Kung maalala nyo po, ang mga Pariseyo, nung time po ni Jesus Christ, naging po silang legalist. Pag sinabing legalist or legalism na sistema, ito po yung paraan ng pagsunod sa kautusan na kung saan binabakuran nila yung umiiral na batas, dinadagdagan nila ng mga additional laws para lang po wag nilang malabag yung batas. Ganyan po ang ginawa ng mga Hudyo, especially ng mga Pariseyo po sa Ten Commandments. Binakura nila ang Ten Commandments, binakura nila ang aklat ng Torah ng 360 ng napakadaming batas po doon sa Torah po. Kaya nagresulta po sa legalism na kung saan nakapokus sila sa outward na pag-revere ng law. The same dito sa formalism. Iba lang siya sa legalism. Ang formalism naman, nire-revere nila yung mga outward object or yung love of beauty na tinatawag natin. Isa na po doon yung pag-revere ng cross outwardly, sabi ni Ellen White. Isa pong anyo yun ng tinatawag na formalism or nagiging bahagi ng pagsamba sa larawan at pagsamba sa false god. Kaya malinaw yung sabi ni Ellen White, kung babalikan natin, sabi niya, Papists places crosses upon their churches, upon their altars, and upon their garments. Everywhere is seen the insignia of cross. Everywhere it is outwardly honored and exalted. Malinaw po. Nire-revere nila ang cross dahil sa paggamit nila niyaan sa physical or visible aspect ng religious system po nila at tinatawag yung formalism. Isa na po ang paggamit ng object or image or form ng cross na tinatawag, which is pagan, yung origin ng shape or ng form po na yan, na never ginamit ng mga early Christian or ng mga apostol. Gaya nito makikita nyo sa picture ng mga churches ng mga Protestant at ng Orthodox Christianity at ng iba pang mga religious denomination na gumagamit ng ganyang shape na ginagamit po nila sa kanilang corporate logo or incorporate logo po ng kanilang church or ng kanilang denomination or sect na tinatawag natin. Anong common sa kanila? Bakit kaya virtually nagkakapare-parehas sila? Ano kaya ang reason? Bakit by virtual
nagkakaisa po sila sa kanilang kaisipan kahit magkakaibang denomination to. Kasi po Oh, isa lang ang nag-i-influence na spirit sa kanila. yes. Walang iba yung spirit na meron pong power diyan sa likod ng cross na yaan. Which is sabi ni Ellen White, the cross is associated with the power of ano daw? With the power of Rome. Rome. Which is si Satan ang nasa likod ng Roman Empire that time until now sa modern Rome natin or sa symbolic Rome or Babylon sa panahon natin ngayon. Kaya hindi na bago or hindi na tayo magtataka kung makikita natin yan virtually na mapagkakasunduan ng lahat ng denomination na gamitin nila ang sa kanilang corporate logo or sa kanilang mga incorporate logo sa kanilang denomination or gamitin sa formalism sa labas ng church or sa loob man ng church ilagay nila ang image po or symbol na kinakatawanan po niyan. Bagaman iba yung meaning sa pagdating sa Christian, ginawa nila ng meaning dahil nga sa anachronism na nangyari sa kasaysayan. Kaya kung titingnan nyo, lahat po yan ay hindi po inspired ng hininga ng Diyos na yan po ay influence niya, kundi influence Yes. po yan ng darkness, which is actually pagan yung shape na yan, yung form na yan na sa ating pinag-aralan kagabi, yung origin ng shape po na yan. At napakadaming gumagamit po niyan sa iba-ibang denomination, Christian denomination po. At ganoon din ginagamit nila sa kanilang formalism or incorporate sa kanilang holy place, sa kanilang church at sa kanilang worship system na ginagawa po nila sa kanilang Sunday worship or other day worship nila or kahit po sa ilang kapatiran natin sa corporate or sa mission sa general conference or under ng general conference ginagamit din nila yan. Hindi naman may kakaila po nila na gumagamit sila sa kanilang formalism or sa outward part ng worship or sa kanilang holy place sa kanilang church na tinatawag or sa banal na dako na kanilang pinagsasambahan ay talagang ginagamit po ng mga modern denomination ng mga Kristiyano po sa time po na yan. Kaya sabi ni Ellen White, ang insignia ng cross ay ino-honored nila outwardly. In-exalt nila or itinataas po nila. Kaya malinaw kahit si Ellen White hindi niya nire-recommend na i-exalt or gamitin natin sa worship ang shape po na yan na ginagamit ng Roman na walang pinagkaiba sa mga Hudyo na ipinapakita nila ang pagsunod sa kautusan gamit yung sistema ng legalism. Ganon din ngayon sa kanilang formalism. Ipinapakita nila na sumasamba sila uno sa Diyos at nananampalataya sila kay Kristo gamit ang mga image or gamit ang mga shape po na yan sa formalism na tinatawag po nila. Kaya nga, yan pong image po ng cross, anong sabi ni Ellen White? Kapag associate siya sa worship, yung image na yan, sabi ni Ellen White, yan po ay device. Pag sinabing device, sino po ang may gawa niyan? Device of Satan. Direct ang sinabi ni Ellen White, are devices of Satan to attract the minds of the people from God and from His Son. Yun po ang isa sa reason kung bakit virtually makikita natin sa iba-ibang denomination ang paggamit ng image po na yan because that is the device of Satan to attract the minds of the people from the true God and sa kanyang bugtong na anak. Kaya malinaw po sa atin sa Spirit of Prophecy ni Ellen White na yun po ay associated sa power of Rome, yun po ay tinatawag na formalism, at yun po ay outward worship at nahuhulog po sa tinatawag na image worship at panglima yun ay tinatawag din ni Ellen White na devices of Satan. Pero sa Biblia, totoo naman, merong dalawang klase ng cross sa Bible. Isang symbolic at isang literal sa Biblia kung mababasa natin. Or sa Yes. Greek, stauros yung cross. Ano ba yung dalawa? Symbolic, sa symbolic cross na nabanggit dyan sa Bible, walang image na sinasabi na literal na ilagay natin yan sa formalism or sa religious system po natin. Pero yung literal cross, yun yung cross na pinagpakuan ni Kristo. At yun yung actually umiiral na siya sa pagan nation noon pa before pa man ipako diyan si Kristo sa ganyang image na yan. Yun yung pinagkaiba ng symbolic at literal. Tingnan natin sa Bible, ano ba yung symbolic cross? Tingnan natin kung kailangan ba ng literal image yan. Basahin natin ng Mateo 16, 24 to 25 po.
Ganito po mababasa. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin ang kaniyang cross at sumunod sa akin. 24 at 25. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. Yan po. Makikita natin ginamit po yung cross in term of figurative ang pagkakagamit or symbolic po, not literal. Yan po ang biblical na cross or istorus or cross na tinatawag sa modern translation sa English. At kung titingnan natin, symbolic po yan. At ano po ang ibig Yes. sabihin ng cross na yan? Iba-ibang interpretation ng mga Christian dito. At yan pong symbolic, never po yan merong kaakibat na literal shape or form na dapat nating ipakita. Kundi symbolic nga kundi a figure lang po siya na ginamit ni Jesus Christ na ilarawan kung paano po yung sinasabi niya na yung pag-alis ng kanyang buhay na tinatawag. Na yun daw po yung sinisimbolohan ng take up his cross na yung pinaabuhatin yung kanyang cross na gaya nung pagbuhat ni Kristo ng literal na cross, ginamit yun dito sa context ng Mateo in term of symbolic. Kung titingnan po natin ang structure ng Mateo 16, 24 to 25, yan po ay tinatawag na synonymous parallelism. Pag sinabi po nating synonymous parallelism, yung salitang take up his cross, ang kahulugan po niya, loses his life. Yun pang ibig sabihin niyan, kasi nga synonymous parallelism po yan yung verse 24 to 25 sa actual na structure po niyan sa pagkakasulat sa Greek or sa context po niya. Yan ay parallel. Pag sinabing take up his cross, ibig sabihin po ay loses his life. Yan po ang ibig sabihin ng symbolic cross po na yan na tinutukoy po dyan sa sulat po ni Matthew. At kung titingnan natin anong ibig sabihin po nun ng symbolic cross na katulad po ng pagpatay natin sa ating sarili. Yun po ang sinisimbolo ng symbolic cross. Not literally papatayin yung sarili, hindi po. Kundi ang simbolo ng pagpatay ay yung pagpatay ng ating nung kasalanan po natin. Gaya nung isinasagawa sa baptism diyan. Makikita natin yan sa aklat ng Efeso yung tinatawag na pagpatay na tinatawag symbolic. At yun yung kinakahulugan nung bitbitin yung cross. Kailangan nating apatayin yung ating sarili. Yung kasalanan po natin na kung saan nasa atin likas yung pagiging nagkakaroon tayo ng kasalanan. Kaya kailangan po natin yung patayin. Na ibig sabihin ay bitbitin po natin ang cross. Yun po ang ibig sabihin ng symbolic cross. At binigyan pa nila ng another interpretation yan. Depende kung sino mga nagtuturo ng Matthew 16, 24, 25 sa salitang take up his cross, which is actually symbolic. Not literal na magbitbit ka ng cross katulad ng Katolik. Yes. Literal nilang pag tuwing Holy Niliteral. Week ay nililiteral nila yan. Talagang nagbibigay Daladalang sila. cross. Opo, nagpapapako pa nga yung iba. Which is actually formalism nga ang tawag doon. Yes. Idolatry yun at image worship. Pero yan symbolic ng ibig sabihin, patayin natin yung sarili. Yung ating Yes, kasalanan. Yung Yun po ang mga gustong pagsubok, brother. Opo, kasama po Araw-araw. yan. Yes. Opo. Kasama yan sa symbolic cross natin. Opo. Pero yung symbolic cross, walang image. Kasi Yes. sinisip nila, symbolic na nga, tapos ginawan pa nila ng image na cross, yung Latin cross. Hindi na yung symbolic kung gagamit na tayo ng actual na cross na yung pinagpakuan ni Kristo. Kaya ang pag sinabing symbolic cross, walang image, symbol lang or figure. Nang ibig sabihin, patay ng sarili or ano man yung binibitbit natin sa ating sarili, gaya nung binitbit ni Kristong literal na cross. Symbolic ang application. At ano naman yung literal na cross ayon sa Bible? Basahin natin yung Hebrews 12:2 ayon sa sulat ni Pablo sa mga taong Hebreo or sa mga Hudyo nung time na yan. Anong sulat po ni Pablo? Sa 12 verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumakdal ng ating panampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan,
at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ayan po. Malinaw po, yung pinagpakuan ni Kristo na tinatawag nating cross, ano po ang symbol nun? Yung pinagpakuan. Ano nga siya, power siya ng Rome. At ano po ang sinisimbolan ng literal na cross na yun? Yun po ay simbolo ng kahihiyan or shame. Kasi yan yung ginagamit ng Roman power nung time na yan na diyan ipinapako ang mga taong naakusahan ng kriminal. Sila po ay Yes. ipinapako sa cross para po sila ipahiya or i-shame. At ganyan po ang ginawa nila kay Kristo. Na si Kristo po ay kanilang shiname at ni-humiliate gamit po ang literal na symbol ng cross kung saan namatay si Kristo. Saan ba tayo sasamba? Doon sa pinagpakuan ni Kristo o doon sa napako doon sa cross? O titingnan po natin, dapat doon sa namatay doon sa cross. Oo. Hindi doon sa pinagpakuan. Magkaiba kasi Yes. yun. Kasi ang ginagawa nila, yung pinagpakuan, yun ang binabalandra nila sa worship. Yung pinagpakuan, hindi yung namatay in term of spiritual. Kaya yun ang problema. Nakapokus sila doon sa literal na cross, which is ang symbol niya, shame or humiliation. At hindi po salvation or death and resurrection. Meaning lang yun na in-apply nila dun sa image na yan dahil nga sa anachronism na tinatawag. Kaya tao ang nag-decide na sambahin ang image na yan at gawa nila ng another meaning. Pero yung actual meaning noon ay shame at humiliation. Pero yung namatay dun, yun nung dapat sambahin. O yung dapat yung kilalanin at sampalatayaan na natin. Hindi po yung pinagpakuan noong Kristo natin or nung Misaya po natin. Kasi nga malinaw po sa panahon ng mga Hudyo, ang cross po yung literal hindi po yung symbolic. Yung literal sabi po ng historian na si Josephus Flavius nung first century mismo nabuhay siya nung time po na yan. Ang sabi ni Flavius Josephus sa kanya pong aklat na The Antiquities of the Jews sa page 256 sabi niya the Jews were weak, their bodies were mutilated, and while still alive and breathing, they were crucified. Ang simbolo po ng cross ayon kay Josephus ay ito po ay example ng shame at humiliation kung saan po pinapatay ang mga tao po gaya ng mga Hudyo na naparusahan noon ng pagkapako sa cross na siyang ginamit din kay Kristo, yung literal cross na power of Rome, naka-associate yan sa power of Rome. Kaya yung sabi ni Ellen White kanina binasa natin, malinaw po, ang totoong Christian, sabi ni Ellen White, hindi kailangang magsuot ng outward sign katulad ng cross. Ay ang problema, hindi lang nagsuot, hindi lang kwintas, kundi nilagay pa Bagay pa. mismo sa harapan at loob ng church. Yes. Ay hindi nila pinakinggan yung payo ni Ellen White na wag nga daw ilalagay or isusuot. Hindi lang talaga isinuot nila, hinigitan pa nila yung sinasabi ni Ellen White na wag gagawin po yan. Kaya malinaw po sa atin, sa spirit of prophecy natin na sa totoong church, hindi po dapat i-incorporate ang paggamit ng image or form or shape po ng tinatawag na cross, which is pagan nga yung shape ng origin. Bagaman nagkaroon ng another meaning dahil naging Christian. Walang pinagkaiba yan sa pagiging legalist ng mga Hudyo, yung pagiging formalist ng mga Christian sect ngayon na gumagamit ng outward sign gaya po ng cross. Kaya kung babasahin natin yung mga sinabi ni Kristo patungkol sa legalism sa Mateo 23:27, anong sabi ni Kristo diyan sa mga legalista na mga Hudyo? Sa Mateo 23 verse 27 po. Ito po ang ating mababasa. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga farisiyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat na karumal-dumal. Ayan po. Inilarawan po ni Jesus Christ kung ano ang aktual na kalagayan nitong mga legalist na mga iskriba at mga pariseo. Sila daw po ay mga mapagpaimbabaw or hypocrites sa Ingles na tinatawag po natin. Kasi nga daw po, kung titingnan, ang puti ng kanilang panlabas na anyo. Pero yung loob, anong sabi ni Jesus Christ? Puno daw po ng mga buto ng mga patay na tao at karumal-dumal. Ganun po ilarawan
ni Jesus Christ ang mga legalistang Hudyo na nakapokus sa kanilang outward or external appearance, na yung pagsunod nila doon sa kautusan ng napakahigpit na binabakuran nila ng mga batas po, yung actual na moral law at yung mismong Torah ni Moses. Kaya yung mga legalista walang pinagkaiba sa mga formalista sa mga churches ngayon na gumagamit ng image. Ang gagara nung panlabas or pinapakita nila yon sa part ng worship nila, pero yung loob, kung kukunin natin yung context ni Jesus Christ, sila po ay patay or puno po ng patay na buto yung loob nila or karumal-dumal. Sa Greek po ang pagkakagamit diyan ni Mateo ay unclean, sa Greek po ay akatartos or akatarton, karumal-dumal, gaya ng hayop na karumal-dumal. Ganun po ilarawan itong mga hypocrite na mga worshipper na ito, gaya ng mga legalist or sa time natin mga formalist na tinatawag. Na siyang yung isa na po sa formalist ay yung paggamit ng image ng cross sa mga sacred places or sa worship system natin. Kaya yun po ay isang example ng hypocrisy kung ating gagawin po yan, na magdi-display tayo ng cross para sabihin natin ay Kristiyano kami or kami po ay naniniwala dito kay Kristo na namatay sa cross at muling nabuhay gamit ang image na ito, or nilalagay nila, i-display sa harap ng church or sa loob ng church or kahit sa damit. Which is sabi nga ni Ellen White, wag, kasi hindi yun ang totoong badge ng Christianity or external badge na dapat makita nila, kundi yung character at hindi po yung formalism na tinatawag po natin. Yun lang po, at sana sa maikling part na ito, sa part 2, mula doon sa concept ng Biblia ng dalawang klase ng cross na symbolic at literal, at yung sa spirit of prophecy natin, punong-puno naman sa spirit of prophecy yung sinabi ni Ellen White. Kaya kung Adventist ka or part ka ng Adventism at binabaliwala natin yung sinasabi ni Ellen White, hindi si Ellen White ang may problema, tayo or yung hindi nakikinig dito sa sulat niya or sa spirit of prophecy. At para naman doon sa mga non-Adventist, ay malinaw sa history na pagan yung origin ng image at saka part siya ng tinatawag na formalism. Mahuhulog siya sa tinatawag na love of beauty, pagsamba sa image po or image worship, at hypocrisy po ang tawag doon, yung formalism. Walang pinagkaiba sa legalism ng mga Hudyo. At doon naman sa biblical na cross or istoros ay symbolic ang nasa Bible, na yun daw ang pasanin natin. At yun po yung pagpatay natin sa ating sarili, mga kasalanan, or yung binibit-bit natin na mga tinatawag na bagay sa sanlibutan na ito bilang Kristiyano po. At hindi po, wala yung naka-associate na literal na form. Kasi kapag in-associate na natin kay Jesus Christ yung literal na form, ay symbol po yun ng shame at humiliation, at hindi po yung symbol ng salvation or ng Christianity. Kasi nga Catholic at yung late na po yung ginamit na bigyan nila ng meaning yung ganong shape na yaan, which is yung popular na Latin cross na tinatawag natin. Kaya sa part na ito, sa part na ating pinag-aralan, nawa po ay nakuha natin ng konti na yung paggamit ng cross bawal. Para ayon sa kay Ellen White sa atin sa mga Adventist. Ganon din kung non-Adventist ka, pagan yung origin. Nag-syncretize lang sa Christianity at nagkaroon ng another meaning dahil sa anachronism na tinatawag sa paglipas ng history. Kaya mag-ingat po tayo na mahulog sa formalism na walang pinagkaiba sa legalism ng mga Hudyo na nakapokus sa outward appearance ang worship. Ang tawag doon, hypocrisy, sabi ni Jesus. Si Kristo ang nagsabi, hindi po tayo, yung ganong paglalarawan ni Kristo. Kaya nawa ay wag tayong mahulog sa ganong system ng worship. Kasi ang totoong pagsamba, sabi ni Kristo doon sa Samaritan na kanyang nakatagpo doon sa may bundok, anong sabi ni Kristo doon diyan sa aklat sa John? Sabi ni Jesus Christ, ang totoong pagsamba po ay sa spirit at sa truth. Sa espiritu at katotohanan. Hindi po sa outward or visible appearance na tinatawag. Gaya ng pagwagayway ng cross or watawat ng cross or logo ng cross or pagbitbit po ng literal na cross para ipakita natin na tayo ay Christian or follower ni Kristo or sumasamba at nananampalataya sa kay Kristo na namatay sa cross. At baka isa pa sa gamitin nilang biblical evidence daw. Kasi nung time ni Moses,
Kung maalala niyo po diyan sa aklat ng Exodo at aklat ng mga Bilang, ay si Moses pinagawa ng tansong ahas doon sa poste na tanso yung ahas na nilagay po sa poste. At yun po yung sinisimbolohan ng foreshadowing ng cross o crucifixion ni Jesus Christ. Ang sabi dun sa mga Israelite, kailangan nilang tumingin dun sa gintong ahas or tansong ahas dun po sa nakasabit doon sa kahoy o dun sa stake na tinatawag. Kasi nga kapag hindi sila dun tumingin dun sa tansong ahas, mamamatay po sila dun sa mga ahas dun sa ilang na merong mga ahas dun na mga venomous na snake sabi or sarap sa wikang Griego. Kung titingnan natin, saan ba sila pinapatingin? Yung mga Israelite. Kasi ito yung nami-misinterpret nila dyan. Saan ba sila pinapatingin ni Moses? Doon ba sa Yes. tansong ahas o doon sa kahoy na pinagsabitan ng tansong ahas? Saan sila pinatingin doon? Sa tansong ahas. Hindi po doon sa kahoy. At yung Yes. tansong ahas, ang sinisimboluhan noon, si Jesus Christ bilang anti-venom. Laban yun dun sa venomous snake. Kasi nga, pag sinabi nating venom, ay yung mga venomous snake dun sa disyerto or dun sa ilang, ang sagot lang dun para hindi sila mamatay ay anti-venom. Gaya nung ahas na tanso na itinaas ni Moses. Ganon din sa atin sa concept ng salvation. Si Kristo na itinaas dun sa cross, yun po ang antay na magsusolusyon sa ating kasalanan. Yun po ang aalis sa ating venom na kamandag ni Satanas ng ahas. Kasi nga, tayo ay nadaya ni Satanas, nagkasala tayo, venom yun nung ahas si Satan. So si Kristo lang po ang makakagawa ng anti-venom at yun po yung kamatayan niya sa cross na siyang sinisimboluhan ng tansong ahas na itinaas. Saan tayo dapat titingin? Sa tansong ahas or kay Jesus Christ na napako sa cross. Hindi dun sa kahoy na pinagtaasan ng ahas or doon sa Yes. pinagpakuan ni Kristo. Ay sila ngayon, baliktad. Nakatingin sila Baliktad. doon sa pinagpakuan or doon sa kahoy, hindi po doon sa itinaas doon sa kahoy. Yun yung ano nga, kabaliktaran or nagmi-misinterpret nila diyan sa typology ng tansong ahas na yan sa Old Testament at sa crucifixion Kung ni Jesus Christ. kumbaga Brother Opo, Bernard, opo. mas pinahalagahan ang cross. Yun po, yun nga Instead outward. ang pahalagahan Opo, yung namatay. yung ipinako sa cross, yung namatay Yan sa po. cross dapat. Opo, yung Uh, namatay dapat. eh, opo. Kaya napakalinaw ng inyo pong pagpapaliwanag, Brother Bernard, at Mm. siguro naman, hindi na po siguro natin sabihin na sakto ang, ika nga, nirerespeto naman natin yung iba na yun ang paniniwala nila, pero yung paniniwala na kumbaga lihis sa katotohanan, abay Katotohanan. dapat iwaksi na. Dapat wag Opo. nang Kasi nga sabi, opo, kasi nga po pahalagahan sa pa. ibaga po sabi nga po sa Biblia, ang katotohanan po magpapalaya sa atin. Kasi nga masakit Yes. ang katotohanan. Sa Gaya po yan ng tabak. sa Sabi diyan sa opo, Biblia. sa Juan 8:36, no? Ang Mm. katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kailangan lang tanggapin natin ang katotohanan para mapalaya tayo sa mga maling tradisyon, yung maling Sure. mga doktrina o yung maling paniniwala natin. Iniisip natin na tama, granted o acknowledge sa Panginoon, pero yun pala ay hindi Hindi. katanggap-tanggap sa Panginoon. Di Ang po tawag ba? pa nga ni Kristo ay Kasi, hypocrisy pa nga ang tawag ni Kristo yes, sa ganun. opo, Mm. magiging walang kabuluhan ang ating pong mga pagsamba dahil sa ating pong mga sinusunod ay yung mga aral ng mga tao. That is tradition, 'di ba sa Marcos Tradition. 7:7 hanggang 8, magiging Malinaw po walang yan. kabuluhan. Akala ho natin na Sumasamba. tinatanggap o nagsasamba Mhm. tayo, tinanggap ng Panginoon, pero sa akala lang ho natin. Kasi nga, Mhm. hindi natin alam yung sinusunod pala natin ay abay yung mga tradisyon na pala, na tradisyon ng tao. Hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakalinaw mga kaibigan at mga kapatid. Huwag po nating isipin na kami ay nang-aatake o inaatake po namin ang inyo pong ika nga mga paniniwala nyo kung saan man kayo ngayon.
Pero ang sa amin lang, mailahad at maipahayag ang mga katotohanan. Di po ba? Yun lang naman ang sa atin dito, Brother Bernard. Mga Yes. katotohanan na dapat maipaabot natin sa ating pong mga kapwa nag-aangkin, kapwa naglilingkod sa ating Panginoon, na hindi nawa nating isipin na inaatake natin yung ibang denominasyon, Brother Bernard, Hindi kundi po. ang sabihin, di ba yung sa Zacarias, basahin nga natin, Brother Opo. Bernard, ulit Sige, yung basahin po natin uli yan. Zacarias 8:16, na ito po yung tungkulin ho natin, sabihin ang katotohanan. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. So ano daw ang dapat na gagawin? Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa. Na huwag nating takpan ang katotohanan, kundi sabihin natin ang katotohanan sa ating kapwa. Huwag na ho Kanyang nating kapwa. sa ating kapwa. So huwag na po nating takpan pa ang katotohanan, kasi naniniwala tayo na nasa huling panahon na tayo. Itago natin yung katotohanan, abay hindi matutuwa ang Panginoon. Ayan, no? Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuang bayan. Ayun yung ginagawa ho natin, Brother Bernard, na sabihin ang katotohanan. Hindi ito pang-atake, mga kapatid at mga kaibigan, kundi ito po ay paghahayag ng mga katotohanan sangayon sa Biblia at mga referensya. So ang sabi ni Brother Jose Pellegrina, napakalinaw po naman talaga ang mga kapaliwanagan. Sana mabuksan na ang kaisipan ng mga sarado sa awa ng Diyos. Opo, yun naman talaga yung hinihiling natin sa ating Panginoon, na maunawaan ang katotohanan. Ano po? Magiging open-minded lang ho tayo. Tanggapin po natin, huwag tayong susunod-sunod sa mga tradisyon. Kumbaga kung ano yung sinabi, na kahit anong bali ng katotohanan, hindi pa rin mananaig ang mga maling itinuturo, Brother Bernard. Mangingibabaw pa rin ang katotohanan. Sana maging open-minded lang tayo para maunawaan ho natin ang mga katotohanan. So salamat sa pagpapaliwanag, Brother Bernard. At wala naman pong nagtanong regarding po sa ating topic, sapagkat napakalinaw naman po ng inyo pong pagpapaliwanag na hindi dapat as a true Christian, as yung nag-accept tayo that we are a true Christian, dapat wag nating ilalagay yung cross. Wag tayo magsamba dyan sa may mga cross. Wag talaga, mga kaibigan. Hindi naman tayo ay takot sa cross, Brother Bernard. Kundi ang cross kasi ito po ay pagan, idolatry. Kaya hindi Yun lang po dapat iniiwasan natin. na ilalagay natin sa Opo. Kasi nga baka magiging walang kabuluhan ang ating pagsamba. Di po ba? So sa lahat ng ating pong mga sumusubaybay, Happy Sabat po sa inyong lahat, at antabay po kayo sa sunod na gabi sa muli nating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Siguro, Brother Bernard, may part 3 pa to. Meron. Ano po? Focus siya sa may part 3 Adventist. pa. Abangan natin yung part 3. Yes. Ito tayo. So sa kay Sun City Moto King, Happy Sabat, Brad. Happy Sabat din po. Diyan po sa ating pong mga kapatiran, diyan sa may parting Mindanao, sa Bayugan City. No? Kumusta po kayong lahat? At nawa ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat lagi. No? So, sa gabing ito, diyan kay Sis Lia Rayos, Happy Sabat po. Happy Sabat din po, sister, sa inyong lahat. At kumusta? At kita-kits tomorrow sa ating pong joint fellowship sa Likaw-Likaw. So, bago tayo magtapos, Brother Bernard, at mag-start na rin ang ating pong pagsamba,
At tayo po muna ay manalangin. Okay po. Brother Sa ating po Bernard. pagtatapos, manalangin po tayo para sa ating pagtatapos. Amang Banal, maraming salamat po sa programa pong aming itinalakay patungkol po sa cross. Nawa po ang bawat isa po ay nagkaroon ng malinaw na kaisipan sa bagay po na ito at maging daan ito upang sabi nga ay makalaya po sila mula sa kasinungalingan ng sanlibutan po na ito, na ang katotohanan po magiging daan o susi na magpapalaya po sa bawat isa. At yun po ay hindi magagawa na namin kung wala po ang inyo pong dakilang presensya po na sumasa amin po. At sa araw po na ito ng Sabat ay hinihiling po namin ang inyo pong pagpapala ang siyang manguna po sa bawat isa. At patawarin din po kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala sa mga oras po na ito. At ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan po ng aming personal na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Last na mensahe, Brother Bernard. Happy Sabat po sa atin pong lahat at magandang gabi po sa lahat ng nanood at manonood pa sa programa po na ito. Okay, salamat Brother Bernard, at basahin natin yung nagkomento kay Sil Barkis. Maliwanag pa kay sa sikat ng araw. Salamat sa ating pong buhay na Diyos sa pagpapahayag sa mga katotohanan. Ang sa atin lang naman ay maihayag ang katotohanan. So ang nagbibigay ng linaw ay ang ating pong buhay na Diyos. So kailangan lamang na tanggapin natin ang katotohanan. Huwag ho nating patigasin ang ating mga puso na isipin kaagad natin na inaatake ang ating pong kinaaniban, ang inaatake yung ating pananampalataya, kundi tanggapin po natin, no, ang mga katotohanan. Nasa atin na po ang pagtimbang-timbang, sa atin na po yung sinabi sa Job 5:27, no? So ang sa atin lang na maihayag ang katotohanan. At huwag nating patigasin ang ating pong mga puso sa Hebreo 3 verse 7, no? Kundi tanggapin natin ang mensahe ng ating pong buhay na Diyos. So sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Séptimo Día, mula po sa kinaroroonan ng ating pong kapatid, Brother Bernard Marindas sa Tigbinan, Camarines Norte, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, at sa Norte, Pastor Dante Banda, at saka sa Calabarzon, Pastor Roel Batuto. Ito po ang inyo pong mga abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon, sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ang Diyos. God bless us all.